Nanay, nanay, gising. Nanay. Pasensya na. Nanay. Ang sanggol. Napakalusog. Ngunit sa ngayon, ikaw ay mahina. Maari kang mangganak anumang oras. Pinakamabuting manatili ka para sa obserbasyon. Sige. Ang gusto ko lang ay makita ang anak ko na may sariling pamilya. Kung makita ko lang ang apo ko ng isang beses, payapa na ako. Ginoong Lee. Pasensya na. Hindi ba ito ang iyong relos? Paano ito napunta sa iyo? Nandoon lang yon. Ano? Isang buntis? Malapit na ba siyang manganak? Mama? Nanay, hindi po ba kayo nagkakasakit? Ano pa hinihintay mo? Kunin mo na manugang ko at apo ko. Nanay. Sige, okay. Naunawaan. Una sa lahat. Pag-usapan natin ito mamaya. Aalis na ako ngayon. Mag-ayos ng pagsusuri ng ama. Ihanda ang papeles ng kasal. Ano? Kaya pala, hindi ko siya mahanap. Nagtago siya. Plano niyang gamitin ang sanggol laban sa akin. Pero okay lang din ito. Kahit na ano, kailangan kong magpakasal. Mas mabuti ang ina ng sanggol kaysa estranghero. Tama ba? Pasensya, sino ka? Paki-checkin po ako. Sige. Kulang ang balanse. Ano? Imposible naman yan. Tita Sune, kinuha mo ba ang pera ko? 'Di ba? Anong pera? Yung bayad ng insurance ni nanay. Inipon ko yon para sa baby. Ang kulit mo. Nagastos na lahat. Wala kang makukuhang sentimo. Tita Sune, huwag matakot. Nandito si Mami. Mahal. Juice. Iwan mo na lang dyan. Anong palengke yan? Ang lakas ng kumain niya. Tito Taijon, Tita Sune, bakit kayo nandito? Umalis ka. Ito ang bahay ko. Simula ngayon, kami ng tito mo ay titira na rito. Ano? May sarili kang bahay. Bakit ka nakatira sa akin? Gipit sa pera. Kaya pinarentahan namin ang bahay namin. Kung sisirain ang kontrata, may multa. Sasagutin mo ba iyon? Hindi ka pa ba nasasapat sa mga kinuha mo sa akin? Paano ka na naman naghihirap? Hindi mo ba kinuha ang pera ng insurance ng nanay ko? Kailangan mo bang paulit-ulit na banggitin ang munting pera na iyan? Hoy, pagod ako. Tigilan mo na pangiinis, lumabas ka. Hindi. Ibebenta ko ang bahay. At gagamitin ang pera para palakihin ang anak ko. Ama ng sanggol dapat magbayad ng sustento. Bakit ko ibebenta ang bahay ko?
Para sa walang amang batang iyan. Hoy, lumabas ka. Lumabas. Bakit nandito pa ito? Umalis ka. Palo lang ang makakapagpaintindi sa'yo. Mahal, teka. Wag. Pamangkin ko pa rin si Juyon. Pagkatapos ng lahat. At buntis siya. Medyo sobra ka na. Pumunta ka sa silid mo, Juyon. Tara, umalis na tayo. Hoy, ikaw. Hindi kita pinapasok upang magpahinga. Para iimpake mo ang iyong mga gamit at lumabas ka. Kung ayaw mo ng gulo, umalis ka na po ngayong araw. Juyon, uminom ka ng tubig. Tapusin mo yan at mag-empake na. Kung hindi dahil sa akin at sa tiyo mo, patay ka na sa lansangan. Hindi lang ikaw ay walang utang na loob. Gusto mo pa ngayong ibenta ang bahay para palakihin ang bastardong iyan? Managinip ka. Ang iyong tiya ay hindi naman nga lubusang walang dahilan eh. Tito Tajon, magpapahinga na ako. Oh, mabuti yan. Sige, magpahinga ka. Tito Tajon, Ano yun? saan ang litrato ng mga magulang ko? Wala na rin ang alahas ng nanay ko. Wala akong alam. Anong nangyari sa kwartong iyon? Ano na naman? Bakit ang ingay? Mahal, sabi ni Juyon, nawawala ang litrato at alahas ng mga magulang niya. Ikaw ba ang kumuha? Bakit mo ako tinatanong tungkol sa gamit mo? Hanapin mo mag-isa. Baka nailipat ko sila habang naglilinis ako. Hanapin natin ng sabay. Ngayon, pati ang alahas ng nanay ko. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Ito ang mga alaala ng nanay ko. Hoy, hindi mo iyan sinusuot. Pumupuno lang ng espasyo ang ginto at bato. Ibigay mo na sa nangangailangan. Pag nanakaw iyan, Talagang lumalala ka na. Tumahimik ka, walang hiya kang bata. hindi sapat na nakatira ka sa bahay ko. Ngayon ninanakaw mo ang alahas ni nanay. Bakit? Bakit kukunin ang tanging bagay na titira sa akin mula sa kanya? Iniisip mo bang saktan ako? Sige, saktan mo ako. Ang bahay na ito at walang kwentang aksesorya, maituturing na bayad pinsala. Gawin mo! Saktan mo ako! Bilisan mo! Tama na. Sapat na. Pamilya tayo. Anong ginagawa mo? Pagkatapos ng lahat, lakas ng loob mo tawagin kaming pamilya? Wala akong pamilya po. Nahanap mo ang mga gamit, diba? Ay, balik mo na lang, ha? Nasaan ang litrato? Tinanong kita, nasaan ang litrato ng aking mga magulang? Hanapin mo na lang ulit ang litrato. Patingin nga po. Saan ba niya inilagay? Juyon, hindi mo matatalo ang tiyahin mo sa away. Hindi ba mas mabuting maging mabait ka at hayaan siyang umalis ng kusa? Tema? Sige, sige. Huwag ka nang umiyak. Paanong may taong ganito nga? Nakakabahala ang litrato ng mga patay. Sa bahay ko, ano ngayon? Tinawag mong litrato ng mga magulang ko. Nakakabahala? Ano pa? Namatay sila ng marahas? Nakakabahala? Umalis ka. Ano? Umalis ka. Umalis ka sa bahay ko ngayon din.
Walang utang na loob na bata. Gusto mo akong paalisin? Kahit na ginastos mo lahat ng pera ko, hindi ako nagsalita kahit isang salita. Pinalaki mo ako matapos mamatay ang nanay ko, kaya marami akong pinagbigyan. Pero ikaw, ang sinumang magsabi niyan sa harap ng litrato ng mga magulang ko ay walang lugar sa bahay na ito. Sinusubukan kong maging mahinahon at pag-usapan ang bagay. Pero hindi ka tumigil. Ikaw na walang utang na loob. Litrato lang. Ano namang malaking problema? Kahit na, hindi ko pwedeng ibahagi lang ang pribadong impormasyon ng isang pasyente. Alam mo ba kung magkano? Ang idinodo natin ng Lee Hyun Group dito taon-taon? Si Misyon ay sobrang mahina. Sinabihan namin siyang manatili hanggang pagkapanganak niya. Pero umalis pa rin siya. Sinabi ng nurse na naghihikaho siya sa pera. Baka nahihirapan siya. Kaya nagbuntis nga siya para sa pera. Meron po ka bang litrato? Ni Yeon Ju Yeon? Mayroon kaming litrato mula sa kanyang record ng pagpapaospital. Siya nga talaga. Mr. Lee, hindi siya ang tagapag-alaga na inayos ko para sa iyo. Ngayon ko lang siya nakita. Ano? Magandang araw. Narito ako upang ihatid ang pintura na in-order mo. Okay ka lang ba? Hanapin mo si Ju Yeon ngayon. Ano? Kalimutan mo na. Ako na ang hahanap sa kanya. Ano ito? Pirmahan mo, ilipat mo sa akin ang bahay. Pagkatapos ay, baka bigyan pa kita ng kaunting pera. Baliw ka ba? Bakit ko ibibigay sa'yo ang bahay ko? Tito Tajan, Juyon, malapit ka ng mangganak. Mas mabuti pang may pera ka kaysa palayasin ng wala kang dala. Hindi kita kukulangan sa kahit ano. Pirmahan mo na lang. ang mga magulang ko, iniwan sa akin ang bahay na ito. Iniipon ko ito para sa anak ko. Huwag mo nang isipin iyan. Talagang walang hiya kang babae, hindi mo alam ang mabuti para sa'yo. Halika rito. Halika rito. Ngayon na. Kung hindi ka pipirma, pwedeng manatili sa labas. Ayaw mong magyelo kasama ang batang anak sa labas. Pirmahan mo. Hindi ko pipirmahan. Kahit mamatay pa ako. Tingnan natin kung gaano katatagal sa lamig na ito. Anong hinihintay mo? Pumasok. Bakit ang tagal? Mas mabilis pa kung maglakad na lang. Mr. Lee, Hoy, ikaw! Dito! Sino ka? Bigay mo sa akin helmet mo. Ano? Helmet mo. Ngayon na. Nababaliw ka na ba? Baliw ka ba? Bilisan, ibigay sa akin. Kunin mo na ang kotse. sandali. Eto, kunin mo. Mr. Lee, Lalamig paglubog ng araw, hindi mo iisipin ng sanggol? Juyon, lalala ito. Tigilan mo na ang katigasan ng ulo. Pumasok ka at magpahinga, okay? Hindi ako pumipirma. Patayin mo ako, hindi pipirma. Anong ina ang ganito kawalang puso? Pipirma ako. Tawagan ng ambulansya, bilis. Kailangan mo na niyang pumirma. Hoy, ano pa? Pirmahan mo na. Ginagawa mo? Pumasok. Pumirma na siya. Dalhin mo ako sa ospital.
Kung wala na ang sanggol, hindi na namin kailangang ibigay sa kanya ang pera para palakihin ito. Hindi namin siya pwedeng mamatay. Sumama ka. Bilisan. Dalhin mo ako sa ospital. Sa tingin ko, mangganganak na ako. Tawagan na lang ako ng ambulansya. Tito Taejun, Tita Sune. Yon, Juyon? Sino ka? Bakit ka naglakas loob na pumasok sa bahay ko? Dito nakatira si Yun Juyon, di ba? Bakit mo hinahanap ang pamangkin ko? Ako ang ama ng kanyang sanggol. Ang ama ng sanggol? Oo, kailangan ko siyang kausapin. Nasaan siya? Magbayad ka muna. Ano? Pinabuntis mo siya at tumakas. Hindi ito matatapos dito. Gaano kahirap alagaan ng buntis? Pwede ko bang makita si Huyon? Kailangan kong linawin ang mga bagay. Pagkatapos, pwede nating pag-usapan ng pera. Lokohin mo ako? Hindi mo siya makikita hanggat wala akong bayad. Isang tingin pa lang sa basurang bahay na ito, sabi na lahat tungkol kay Juyon. Ano? Hoy, gusto mo bang makita siya? Sagutin mo ako. Kung hindi ka magbayad, tatawag ako ng pulis. Saan ka pupunta? Tatawag ako ng pulis. Juyon? Juyon. Juyon, gumising ka. Gumising ka. Sabi ko sa'yo, walang pera, walang makikitang pamangkin. Umalis ka. Walang libre. Pwede kang umalis, iwan mo siya rito. Mabubulok ka sa kulungan dahil dito. Mahal, tumawag ka ng pulis. Oo, ang mga pulis. G. Lee. Asikasuhin ito. Teka, sino ka? Akala mo matatakot ako sa ilang mga siga? Ito ay isang lipunang may batas. Maaari kitang idemanda hanggang mawala sa iyo ang lahat. Gusto ko nang makita. Anong uri ng kaso ang makapagpapabagsak kay Lee Jae-hyun? Sige, idemanda mo. Gawin mo na. Teka, si Lee Jae-hyun ng Lee Hyun Group? Seryoso ka ba? Ipakita mo sa kanya ang mangyayari kapag sumalungat siya sa akin. Opo, sir? Pinuntahan mo ang isang mayamang lalaki at inilihim mo? Akala mo mag-isa mo lang makukuha lahat. Wala kang pag-asa. Okay ka lang. Salamat sa Diyos. Nasaan anak ko? Jae-hyun. Lahi ninyo manipis na. Dapat magkaanak. Pero natatakot akong bumigat ang katawan ko, kaya ayaw ko talaga. Nag-aalala ko kung ano ang gagawin. Hindi ko inaasahan na kukuha ka ng surrogacy. Sumama ka na sa akin. Kaya mo ako iniligtas para kunin ang anak ko. Ako? Pakasalan ka? Baliw ba ako? Anak ko ito. Wala kang kinalaman. Tigilan mo na yan. Teka, wala ka na nililigawan ngayon? Saan galing ang batang ito? Loko. Saan galing ang bata? Mr. Lee. Nakausap mo ba ang tiyahin ni Juyon? Oo. Sabi niya, para makita si Juyon at yung bata kailangan naming magbayad ng 1 million. Maganda ang pera, pero pagkatapos ng lahat ng iyon,
Nakikipagsabuatan pa rin siya sa kanyang tiyahin para manggikil sa akin. Sobrang hirap siya sa panganganak. Bayaran mo. Sige. Tapos na transfer. Sandali lang. Naipadala ko na ang pera. Ngayon, sabihin mo kung nasan si Juyon. Kinuha mo siya. At ngayon, tinatanong mo ako, bakit hindi mo siya binantayan ng mabuti? Perang ito kompensasyon ko sa pambubugbog kahapon. Hoy, Salamat. P, tangina. Anong klaseng pamilya ito? Iyan ang telepono ko. Ang sanggol na ito ay akin. Wala itong kinalaman sa iyo. Tumigil ka sa panloloko sa sarili mo. Hindi ka ba single ngayon? Pasensya na. Pasensya na talaga. Ayos ka lang ba? Ikaw pala ang manugang ko. Kung gayon, ito ang apo ko. Ano ang ginagawa mo? Nasaan ang asawa mo? Wala akong asawa. Mukhang nagaway ang dalawang iyon. Talaga? Nasa iisang bangka tayo. Wala akong asawa. Tadhana siguro ito makatagpo ng kavibes. Kumain tayo. Paano naging tadhana iyon? Naku, sige na. Bawal gumala dito. Sige na. Umuwi na tayo. Kunin mo sila. Sa iyo na sila. Ha? Bakit mo ako binibigyan ng lahat? Kunin mo na lang Wala akong dahilan para tanggapin ito. Siyempre mayroon ka. Ikaw ang manugang ko. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Manugang? Yun, Juyon? Kaya pala pamilyar ang lugar na ito. Bahay na ito. Akala ko tumakas ka sa ospital. Pero lumalabas na ginamit mo ang sanggol para mangikil sa nanay ko. Ikaw na maliit na gago. Kakapanganak pa lang, ingatan ang pananalita. Kakasabi mo lang mahina pakiramdam mo. Saan galing ang lakas na iyon? Itabi na ang lahat. Yun, Juyon. Hanggang sa makabangon ka, dito ka lang mananatili. O iisipin ko na ikaw at ang iyong tiyahin, ginawa ninyo ito para sa pera. Masyado bang maliit ang kwarto? Talagang maluwag ito. Mas malaki ito kaysa sa buong bahay namin. Sabihin mo kung kailangan mo ng kahit ano, okay? Okay. Huwag mo siyang hawakan. Hindi ko siya hinawakan. Tiningnan ko lang siya. Hindi ka dapat tumingin. Anak ko rin siya. Sino ang nagsabing sa'yo siya? Akala mo bobo ako. Sa nakaraang 10 buwan, ako lang ang lalaki sa buhay mo. Para namang madaling makita ang pagbubuntis. Maraming lalaki sa buhay ko. At hindi sa'yo ang sanggol na ito. Huwag kang magpaloko sa sarili mo. Nagpa-DNA test na ako. Ano?
Bakit ka kinakabahan? Sa tulad mong maraming lalaki, sama mo namang aktres. Pagod ka na yata. Magpahinga ka. Ay naku, Jaehyun. Ano ang gagawin natin? Sira ang pinto. Masyado ng gabi para ipaayos ito ngayong gabi. Malamang dun ka matutulog. Nanay, tumigil ka sa panonood ng teleserye. Nanay. Gusto ko matulog sa sofa. Dito na lang ako matulog. Sa iyo ang kama. Maliligo ako. Ano? Magandang gabi po. Maghuhugas ako. Kung hindi dahil sa kanya, bakit kaya wala ang sanggol na ito ngayon? Ang sketch na ito ang magiging paraan ko upang magpasalamat. Jaehyun, Anong ginagawa mo rito? kamukha mo ang baby. Ang cute niya. Paano ka nakapasok? Dapat ko nang sibakin ang lahat ng mga bantay na yon. Kapag kasal na tayo, ako ang magiging ina niya. Dapat makipagbonding ako sa kanya agad. Buhay at maayos ang tunay niyang ina. Bakit akala mo ikaw ang magiging nanay niya? Bakit nakatayo ka lang diyan? Halika rito, honey. Saan galing itong probinsyano? Halatang mahirap ka. May balita akong may babaeng sinusubukang landiin si Jaehyun. Kaya pala ikaw. Hindi totoo iyan. Mga babaeng tulad mo, marami na akong nakita. Hindi ko alam kung paano ka naging mapalad upang mabuntis ng anak niya. Pero huwag kalimutan ang lugar mo. Hindi ka ba nahihiyang kumapit sa pamilyang ito? Sino ang kumakapit kanino? Hindi ko naman sinasadya. Yun, Ju, yun. Hindi ganyan ang pagsagot mo sa kanya. Sabihin mo, ako ang magiging asawa ni Jaehyun. Kung magsasalita ka sa akin ng ganyan ulit, pagsisisihan mo iyan. Jaehyun. Bakit nandito ka pa? Lumabas. Ano ito? Regalo bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin at sa sanggol. Hindi halata sa akin pero sikat ang trabaho ko sa sining. Ipapa-frame ko ito. Isasabit ko ito sa aking kwarto.
Tara na. Saan tayo pupunta? Ipadala ang lahat mula dito hanggang doon sa bahay ko. Lahat nito. Opo, sir. Mabilis lumaki ang mga sanggol. Hindi mo kailangang bumili ng marami. Tara na. Oh my God. Mahal, tingin. Si Yunju yun ba yan? Talagang sumuwerte siya. Ano pang inihintay mo? Kumilos ka. Pasensya na. Si Mr. Lee ay nasa loob ngayon. Sarado kami sa publiko. Bumalik mamaya. Ako ang ni Juyon tiyahin. Papasukin mo na lang ako. Pasensya. Wala kang pahintulot. Mangyaring umalis. Sabi ko, ako ang tiyahin ni Juyon. Pasensya. Tama, tiyuhin niya ako. Mahal. Maganda ito. Bumalik ka rito, gago. Bago ko isanlaalahas ng nanay mo. Ano ang problema? Kailangan kong lumabas muna sandali. Para saan? Babalik ako agad. Sige. Sinabi ko na sa iyo, ito ay labag. Nasaan ang alahas ng nanay ko? Hindi ako nagbibiro. Tatawag ako ng pulis. Juyon, umupo ka. Pag-usapan natin ito ng maayos. Wala akong sasabihin sa iyo. Isuli mo sa akin ang alahas ni nanay. Kung mahalaga iyon sa iyo, tawagan si Lee Jae-hyun ngayon. Sabihin sa kanya magpadala ng 10 million. Akala mo ba hindi ko alam na pinagkasya mo siya ng 1 million? Mr. Lee, tinawag niyo ako? Yung Juyo nagmamadaling lumabas. Hindi sumasagot. May mali. Alamin kung nasaan siya. Opo, sir. Ito ang hinihiling mo. Kung matalino ka lang, binayaran mo na sana ako ng 10 million. Pero huli na ang lahat. Tawagan si Lee Jae-hyun. Sabihin sa kanya ilipat ang kalahati ng Lee Hyun Group sa pangalan ko. Kung hindi, mamamatay ka rito ngayon. Iniligtas lang ako ni Lee Jae-hyun dahil sa baby. Ngayong ipinanganak na ang baby, bakit niya ibibigay ang kalahati ng kanyang kumpanya para sa akin? Ganoon ba? Mamatay ka na, walang kwenta kang babae. Ipinapakita ng tracker ni Mrs. Lee na nasa dating bahay siya. Ano? Bakit siya pupunta doon? Tara na. Si Lee Jae-hyun at ako ay may anak na magkasama. Iyan ang anak niya. Hindi niya tatanggihan iyon. Kapag nakuha ko na ang akin, makukuha mo ang bahagi. Isulat lahat ng sinabi mo, lagdaan mo. Gawin mo itong kasulatan ng utang. Sabihin mo na lahat ng ari-arian sa pangalan ng anak mo ililipat sa akin. Kailangan mo ba talagang umabot sa ganito? Bakit ako maniniwala sa salita mo? Kailangan ko ng patunay. Sandali. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Ha? Ikaw?
Hindi mo talaga intensyong ibigay sa akin ng pera, hindi ba? Ha? Mahal. Jaehyun, Huwag mong sayangin ang laway mo sa kanila. Isuko mo sila sa pulis. Opo, sir. Ano ang ginagawa mo? Sino ka ba talaga? Mahal! Anong ginagawa mo? Jaehyun, Iyon ang kanyang anak. Hindi niya iyon maikakaila. Sa sandaling makuha ko ang sa akin. Makukuha mo ang iyong bahagi. Kaya ang habol mo pala ay ang mana ng sanggol? hindi. Yun dahil, sinubukan akong patayin ni Tita Sunay. Kung sinabi mo sa akin sa simula pa lang na pera ko ang habol mo, maaring hindi ako ganito kadesperado. Hindi ganoon iyon. Kapag nasa pangalan na ng sanggol ang pera, kukunin mo ang pera at mawawala, tama ba? Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Sinabi ko, hindi ganoon. Yun Juyon, mula ngayon hindi ka pupunta kahit saan nang wala ang aking pahintulot. Pitawan mo ako. Wala kang pupuntahan. Manatili sa bahay kasama ang sanggol. Hindi na kita babalaan. Bantayan mo siya. Mr. Lee, bakit hindi mo sabihin kay Mrs. Lee ang totoo? Sobra na ang pinagdaanan niya. Ayaw ko nang dagdagan ang kanyang pag-aalala. Mag-iingay ang media sa loob ng ilang araw. Pero lilipas din yun. Hindi ko idadamay ang aking asawa at anak sa gusot na ito. Para lang tumugon sa mga tsismis. Hello? Ano? Mr. Lee, hindi ito lumilipas. Si Mr. Lee ay di umano'y sangkot sa iskandalo ng surrogacy. Bakit magdaraos ng press conference sa Lee Hyun Group? Ano ang kaugnayan mo kay Mr. Lee? Nagpatawag ako ng press conference na ito dahil ayaw ko na ang aking kasintahang si Lee Jae-hyun hilahin pa sa putik. Nawala ka na ba sa iyong isip? Sumama ka sa akin. Ang bata sa chismis ay akin at kay Mr. Lee. Siya ang anak ko. Kaya na. Ikinulong na niya ako para maibigay niya ang sanggol ko sa babaeng iyon. G. Lee, lihim kang nagpakasal. Signang, kang hayuwon ang babae. Hindi pa kami legal na kasal pero magkakaroon kami ng malaking kasal sa madaling panahon. Manatiling nakatutok. Kang Haiwon. Tama na. Jaehyun, kailangan mo bang gawin ito sa harap ng mga press? Sumama ka sa akin ngayon. Hindi pa tapos ang press con. Hindi ako basta makakaalis. Sumama ka sa akin. Ginawa ko ito para sa iyo. Hindi kita hiningan ng ganyan. Bakit ka nagsalita para sa akin? Tumayo lang ba ako at panoorin silang sirain ka? Pumunta ka sa press ngayon din at sabihin mong kasinungalingan ang lahat ng sinabi mo. Sasabihin na sana kita doon mismo. Pero pinigilan ko para sa pamilya mo. Naipalabas na ito? Paano ko sasabing peke iyon ngayon? O, kaya, pwedeng gawin na lang nating totoo. Jaehyun, mag-anak tayo ulit. Tigilan ang walang kwentang usapan. Linawin mo ito ngayon o magtatapos ang relasyon ng ating mga pamilya ngayon. Hindi ako pupunta, hindi ko kaya,
Lumayo ka sa anak ko. Juyon, Lee Jaehyun, ito ba ang plano mo sa simula pa? Upang kunin ang anak ko sa akin? ang idiot na si Shojen. Sinabi kong putulin internet mo. Binunot lang niya router. Iniwan niya sa'yo ang TV. Juyon, hayaan mo akong magpaliwanag. Ito ang plano mo simula pa lang, hindi ba? Si Kang Hyewon ang nag-setup ng press conference na yun mismo. Wala akong pakialam kung sino ang pakasalan mo. Pero hindi mo pwedeng kunin ang anak ko. Pakawalan mo kami. Hindi na ako makikialam sa buhay mo. Anong klaseng lalaki ang tingin mo sa akin? Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Ikinulong mo ako dito. Hindi ba para kunin ang anak ko? Umalis ka. Isasama ko ang anak ko. Bitawan mo. Pakinggan mo lang ako. Hindi ko gusto na ikaw o ang sanggol ay madamay sa gulo na ito. Akala ko kaya kong patigilin ito ng tahimik. Kung alam ko lang na gagawin ito ni Kang Hyewon, sasabihin ko na sana sa iyo simula pa lang. Pasensya na. Kung talagang gusto kong kunin ang sanggol, hindi sana kita pinalapit. Hindi sana ako nagpapaliwanag. Hindi na ito maulit. Ipinapangako ko. Kaya wag mong pag-usapan ang pag-iwan sa akin muli na. Paano kung hilingin ko sa iyo na aminin sa publiko na ako ang ina ng sanggol? Gagawin mo rin ba iyon? Gusto mong magsabi ako sa publiko tulad ni Kang Hyewon. Drama queen siya. Hindi ikaw. Ang pakikipag-usap sa mga reporter ay nakakapagod. Hindi ko sinabing press conference. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko. Gumuhit muna ng isang bagay. Guhit? Pero, maaari bang ilang mga sketch? Talaga bang malilinaw nito? Mayroon akong 1,000,000 tagasunod sa Instagram. Sa totoo lang, nag-post ng ultrasound larawan at sketch ng pagbubuntis dati, naka-private sila. Kung gagawin kong pampubliko ang mga lumang post na iyon, at i-post din ang sketch ngayon, siguradong malilinaw na lahat. Teka, ikaw ay isang sikat na artista na may 1,000,000 tagasunod. Paano ka walang pera? Karamihan ng pera ko napunta sa mga utang ni Tita Sune. Pagkatapos kong mabuntis, sobrang sakit. Halos di ako makaguhit. May mga tagasunod ako, hindi ibig sabihin dumadating agad ang pera. Mr. Lee, bumaligtad ang opinyon ng publiko ng isang gabi. Na-expose sa mga sketch na iyon mula 10 buwan ang nakalipas. Iyon na ang patunay. Paano si Kang Hyewon? Nagpaliwanag ba siya? Alam na ng tao na nahuhumaling siya sa'yo, kaya itinuring nilang panibagong pag-aalboroto. Mukhang minaliit ko si Yoon Juyon. Ha? Teka, ihanda ko, Che. Ngayon na? Saan? Napagtanto ko lang, hindi pa ako nag-propose sa kanya. Mr. Lee. Dagdag sahod kailangan ko para dito. Yun, Juyon? Nangahas kang ipahiya ako? Halos 1 buwan. Simula lumipat kami rito. Simula nang umalis sina nanay at tatay, unang beses akong nakaramdam ng ligtas. Juyon, si nanay ito. May nangyari. Kaya hindi kita na-contact. Kailangan kitang makita. Saan siya pupunta sa ganitong oras?
Nanay? Ano ang sinusubukan mong gawin? Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Iwan mo ang bata at lumakad ka palayo o mamatay dito. Hindi iyon opsyon. Pinipilit mo akong ibigay ang anak ko. Banta ito. Di ako pipili. Alam ko sasabihin mo iyan. Dalhin mo ang bata sa aking ina. Opo, sir. Hindi siya umalis, hindi ba? Hindi kailanman si Juyon. Iiwan ang anak. Hanapin siya ngayon. Opo, sir. Isang babaeng walang-wala, hindi man lang sinamantala ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Kung iniwan mo ang bata, nailigtas mo man lang sarili mo. Mr. Lee. Natagpuan si Mrs. Lee. Tara na. Opo, sir. Kahit patayin mo ako, hindi ka mamahalin ni Lee Jae-hyun. Mas mabuti yan kaysa humadlang ka sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ito, kung ganun pa rin ang trato sa iyo ni Lee Jae-hyun, hindi ba iyon mas malungkot? Ginamit mo ang bata para siluin siya nagpapanggap na tunay na pag-ibig. Sino ka para husgahan ako? Kahit patayin mo ako, hindi ka pa rin titingnan ni Jae-hyun. Mabubuntis ako sa kanya. 10 buwan ng paghihirap? Parang nakakainis nga. Kung kaya mong siluin siya gamit sanggol, bakit hindi ko? Ginoong Lee, dito po. Mamamatay na ba ako? Sino ka? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Sino ka? Ang nakababata mong kapatid na lalaki. Salamat sa pagsagip mo sa akin, pero wala akong kapatid na lalaki. Nagkamali ka ng tao. Ikaw si Yoon Juyon. Ang mga magulang mo ay sina Yoon Sang-ho at John Hae-won, di ba? Juyon, hinahanap ka ni nanay. Pumunta ako para iuwi ka. Patay na ang nanay ko. Hindi. Hindi namatay si nanay sa aksidente ngayon. Nasa coma siya, kaya hindi siya nakapunta para kunin ka. Buntis siya sa akin. Tito Taijun at Tita Sunay, iniwan siya dahil sa bayarin sa ospital. Tumulong sa amin ang mabait na estranghero. Nakaligtas kami. Pumunta kami sa Arden para magpagamot. Nanay. Talaga bang buhay siya, ha? Talaga bang ikaw ang kapatid kong lalaki?
Kumusta si nanay? Dahil sa aksidente, hindi na siya nakakalakad. Kaya ako na lang ang pumunta. Kung buhay pa siya, maaring nakahanap na siya ng paraan para makipag-ugnayan. Paano niya ako iniwan mag-isa sa mga taon na ito? Sinabi ni Tita Sunay patay ka na, kaya inakala naming wala ka na. Hindi ko dapat siya pinaniwalaan. Pasensya na. Okay lang. At least nagkita na tayo. Tiyak na nahirapan ka po. Tara, puntahan na natin si nanay. Wala nang paghihintay. Hindi pa. Bakit hindi? Hindi mo siya gustong makita? Talagang akala ko mamamatay na ako. Ang tanging naiisip ko ay ang aking sanggol at si Lee Jae-hyun. Kung wala sila, hindi ako makapagpatuloy. May isang tao, gusto kong makilala ni nanay. Ipapaliwanag ko muna sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay dadalhin ko siya upang makita si nanay. Ano ba ang ginagawa niya? Sa wakas, natagpuan kita. Ayaw kong magkahiwalay tayo, Juyon. Mula ngayon, pwede na tayong magkita kahit kailan nating gusto. Ako na ang bahala sa lahat. Hintayin mo lang ako. Yun, Juyon. Ano ang aalagaan? Ano ang plano mo? Sino ka? Juyon. Sino siya? Yun, Juyon. Bakit siya nakadikit sa'yo? Bakit ang bastos mo? Ako ang bastos? Nasa pintuan ko siya. Nakayakap sa asawa ko. Ako pa ang bastos. Juyon? Siya ba ang kailangan mong alagaan? Kailan ko nasabi iyon? Umuwi ka na eh. Tatawagan kita. Sige. Magandang gabi, Juyon. Hoy! Bitawan mo siya. Halika rito. Hoy! Bakit ganyan ka sa isang bata? Bata? Hindi bata. Tinatawag mo akong matanda? Matanda na ba ako para sa'yo? Iiwan mo ako para sa mas batang lalaki? Kailan ko nasabi iyon? Halika rito. Ano ginagawa mo? Hoy! Ano ginagawa mo? Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Talagang pipiliin mo siya at iiwan ako. Hindi ganun iyon. Jaehyun, sobrang init ng ulo mo ngayon. Mag-usap tayo sa ibang oras. Palagi mo akong binabantaan na iiwan mo, pero sinabi mo sa kanya na hintayin ka. Paano ko matatanggap iyon? Huwag mong gawin ito. Anong problema? Hindi ito ang unang beses na ginawa natin ito. Huwag mo akong hawakan. Manatili ka rito. Mukhang nawalan ng kuryente. Jaehyun, okay ka lang ba? Lumayo ka. Gising, Jaehyun. Tingin sa akin. Makinig ka sa boses ko. Lumabas. Ayokong makita mo akong ganito.
Tingin sa akin. Wala rito po ang tatay mo. Ako lang ito, Juyon. Huminga ka. Pakinggan tibok ng puso ko. Mahina, dahan-dahan. Simula ngayon, walang sinumang makakasakit sa iyo. Narito ako kasama mo. Sa huli, nakita mo pa rin ako sa pinakamasama kong pagkatao. Kaya kita itinulak palayo. Mahina ko lagi kapag kasama ka. Hindi ka mahina. Tao ka lang. Mali ang tatay mo. Pwede mo itong ilabas. Sabihin mong masakit. Sabihin mong natatakot ka. Pwede mong sabihin sa akin ang kahit ano. Ginawa ba ito ng tatay mo naman? Noong bata, ikinukulong niya ako sa kwarto kapag nagkakamali. Noong tanak ko, hindi ko kinaya ang dilim na iyon. Kaya ngayon, kapag namamatay ang ilaw, nakakaranas ako ng panic attack. Tulad ng nakita mo kanina. Tapos na. Natakot ba kita kanina? Pasensya na. At nakita mo ako sa ganoong kalagayan. Dapat sinabi mo sa akin kanina lang. Kung ginawa mo na, sana nanatili ako sa iyo. Tama iyan. Natatakot ako. Hindi ko naman maisip na mabuhay nang wala ka. Hinubad mo na ang damit ko. Hindi ka na pwedeng tumanggi ngayon. Sobrang malupit iyan. Ako ay ginawa ko lang iyon para ilapat ang gamot. Sandali, Jaehyun. Tama. Ha? Oras ng pagpapakain. Gutom ang sanggol. Kailangan ko nang umalis. Aalis ka na ngayon? Pero kasi simula pa lang. Baliw ka, Juyon? Bakit mabilis ang tibok ng puso mo? Yone, libre ka ba bukas? Gusto kitang dalhin sa isang lugar. Sige, kita tayo bukas. Ma, nahanap ko si Yoni. Sasabihin ko sa kanya yan mamaya. Gusto kong maging sorpresa ito. Okay. Alam ko, Paalam po, sir. Anong ginagawa mo? Gusto mo ng almusal? Salamat, hindi na. May plano. Kailangan umalis. Saan ka pupunta na nakaayos-ayos? Nag-makeup ka pa. Inanyayahan ako ni Siwoo sa isang party. Hiniling niya na isama kita.
Siwu? Yung pilyong bata kahapon, hindi ako sasama. At ikaw rin, hindi. Sana'y ipapakilala kita sa kanya ngayon. Isuli mo yan. Sabay tayong pumunta. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may plano ka kasama si Hayowon? Aalis na ako. Magsaya ka. Hindi. Teka, Juyon. Yun, Juyon. Tapos, nakipag-away ka sa lalaki mo? Lalaki ko? Hindi kami ganun. Ginoong yun. Ito na po. Ginoong yun? Kailangan mo ng banyo? Dito po. Sa ganitong daan. Yoni, hintayin mo ako. Dito po. Sundan ninyo ako. Ano ang sorpresa? Di ba sinabi ko itago mo yan hanggat di ko sinasabi? Pasensya na, sir. At tumigil ka na sa pagyuko sa akin sa publiko. Maghihinala ang mga tao. Sige. Sige? Juyon? Dapat alam mo ang lugar mo. Paano ka nangangahas na pumunta rito? Ang makita ka rito ay nagpapakasama sa party na ito. Hyewon, siya ba ang nagbuntis kay Jaehyun? Oo, narinig ko na nahumaling siya sa kanya. Akala ko siya ay isang espesyal na bagay. Anong pagkabigo? Si Jaehyun ay mabait lamang sa iyo dahil sa bata. Kung hindi, hindi ka man lang niya titingnan. Siya ay isang bihirang uri sa sirkulong ito. Gusto lang ni Jaehyun ng bago. Magsasawa siya sa iyo sa madaling panahon. Saan ka pupunta mang aagaw ng asawa? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Hindi ka pa nga kasal kay Jaehyun. Paano ako naging mang-agaw ng asawa? Di ka niya gusto, pero ayaw mo pakawalan. Ikaw ang tunay na stalker. Walang saysay ang oras ko sa iyo. Hindi ba kayo naiinggit sa Hermes bag ko dati? Kung sino man ang magturo ng leksyon sa batang ito, siya makakakuha nito. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi available. Napakalamig. At sobrang saya mo kasama ang batang iyon? Bitawan mo! Pitawan mo ako! Siwu! Hyewon, okay ka lang? Paano mo ako natamaan? Kaya pwedeng mo akong tamaan. Pero hindi ako pwedeng gumanti. Papatayin kita na. Baliw ka ba? Pitawan mo. Tapos ka na. Pumunta ka sa impyerno. Ano ang hinihintay ninyong lahat? Pumunta ka sa impyerno. Tumigil ka sa pagyayabang. Ano ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyong lahat? Ayos ka lang ba? Ano nangyayari? Hindi ba ikaw ang galing sa bodega? Sino ka? Huwag makialam. Bakit mo ako sasaktan? Alam mo, sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Pero ang sinumang manakit kay Yoni ay magbabayad. Yoni? Juyon? Nakikipag-flirt ka sa mas bata? Ano ang sinasabi mo? Bakit kanya tinawag ng ganyan? Sobrang nagpo-protekta siya sa'yo. Ginamit mo ang anak mo para manipulahin si Jaehyun. At ngayon, nakikipag-flirt ka sa ibang lalaki. Napaka walang hiya mo. Naglakas loob kang saktan ako muli? Pasensya na. Pero napaka-bulgar ng bibig mo. Hindi ko napigilan. Anong tapang mong saktan ang tagapagmana ng pamilyang kang? Pabayaran mo ito. Nasaan ang manager? Nasaan na ba siya po? Siwu, lumalala na ang mga bagay. Makakaisip ako ng paraan. Kailangan mong umalis. Ayos lang. Yone, huwag kang mag-alala. Sinong nagdulot ng gulo sa party ni Ginoong Jang?
Sila yon. Hindi lang nila sinira party ni Jijang. Sinaktan pa nila isang tao. Sakta ng isang tao sa party ni Ginoong Jiang, mukhang may gusto kang mamatay. Sino ka ba? Hindi. Bakit po? Para sa iyo. Kung pahihirapan mo sila, lalo kitang babayaran. Hindi ko kailangan ang ganitong bagay. Anong ibig mong sabihin yan? Nakita mo ba kung magkano iyon? Tingin mo tungkol sa pera ito? Ang lalaking iyon ay, hindi ba sinabi kong palayasin ang sinumang gumagawa ng gulo? Sino ka ba? Si Ginoong Yang, sekretaryo ni Ginoong Jiang. Siya humahawak lahat para kay Ginoong Jiang. Ganon ba? Perpekto. Ginoong Yang sinira ng dalawang ito ang party ni Ginoong Jiang. Hindi sila mayaman. Pero dumating sila para sirain pangalan ni Ginoong Jiang? Ano pang hinihintay mo? Palayasin sila ngayon? Bilisan mo. Ipapakita ko sa'yo pag nanggulo ka sa akin. Ay, Mr. Yang, baliw ka ba? Hindi ako. Maayos ang pag-iisip ko. Ikaw ang baliw dito. Di ko pa nasusuklian. Dahil sa ginawa mo kay Yoni dati, bakit mo siya hiyain ulit ngayon? Sino ka ba? Tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. Nakalimutan mo ba ang utos ni Mr. Jiang? Ang sinumang sumira sa party ay palalabasin. Lahat kayo ay baliw. Ako si Kang Haywon, tagapagmana ng pamilya Kang. Yun yun, paano mo ko hiyain? Yeoni. Jaehyun, bakit nandito ka? Sino pa bang darating para iligtas ka? Kaya manatili ka lang sa tabi ko. Ayos ka lang ba? Ano bang problema mo? Kung hindi mo siya dinala rito, hindi siya malalagay sa panganib. Huwag ka nang lumapit kay Juyon. Bakit ka galit sa kanya? Wala siyang ginawang mali. Siwoo, ayos ka? Juyon, ako ang nagbuwis ng buhay ko para iligtas ka. Pero tong balasubas, inaalala mo? Nakita ko silang naglalandian sa party. Tatawagan na sana kita. Mga insulto, pananakot, at pagtatangkang pagpatay. Wala ka ng pag-asa. Pagpapalaya sa kanya ay pagpapakawala lang. Isuko siya sa pulis. Kita mo? Malapit ko ng ilan relasyon nila kaya nagmadali siya para patahimikin ako. Huwag ka lang tumayo diyan. Kaladkarin mo siya palabas. Jaehyun, nakita ko lahat. Nagyayakapan sila at dikit-dikit. Tumigil ka dyan. Hindi ka naman talaga naniniwala sa lahat ng kalokohan na sinabi niya, di ba? Siyempre, ako. Alam mo ba? Tinukot niya si Yoni at sinubukan patayin? Sinaktan pa niya si Yoni sa harap ng lahat. At pinipigilan mo kami na tumawag ng pulis? Pagdukot? Hindi mo yun sinabi sa akin. Sasabihin ko sana. Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako tinrato nung araw na yon pag-uwi mo? Hindi ito unang beses natin. Jaehyun, magkakilala na tayo ng maraming taon. Mas gusto mo bang pagkatiwalaan ang sinungaling kaysa sa akin? Hindi ko yun ginawa. Inosente ako. Siwoo. Oh? Tara na. Ayaw ko nang manatili dito. Bitawan mo. Huwag ka nang makialam. Ito ay pribadong bagay namin.
Juyon. Umalis ka na? Okay ka lang? Pwede mo akong hayaang matapos? Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Hindi ako naniniwala kay Kang Hayewon. Akala ko nagkakaintindihan tayo pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Hindi mo inaakala na pagkakatiwalaan ko ang iba kaysa sa'yo, di ba? Aba. Ayos lang yan. Basta alam mo na ngayon, kung sino man ang mangahas, nasaktan kang muli magbabayad sila para doon. Si Eugene. Opo, Mr. Lee. Dalhin si Hayewon sa mga pulis ngayon. At saka, tipunin ang lahat ng humawak sa asawa ko. Huwag mong patatawarin ang sino man sa kanila. Opo, sir. Sandali. Jaehyun, lumaki tayong magkasama. Hindi mo to magagawa sa akin. Kung hindi tayo lumaki ng magkasama, patay ka na sana. Binalaan kitang lumayo sa asawa at anak ko. Dapat nakinig ka. Huwag mong gawin ito. Pwede nating pag-usapan ito. Hihingi ako ng tawad kay Juyon. Talaga, hindi ka makakawala dito sa pagsasabi ng sorry. Hindi kita kausap. Umalis ka. Hindi mali si Siwoo. Pagkatapos ng kalokohan mo, sorry lang. Parang Ito ang party ni Mr. Jang. Magkaroon ka ng respeto. Kung umabot ito sa kanya, masasangkot ka rin. Titingnan natin iyan. Hindi pa dumarating si Mr. Jang. Baka nga, may biglang nangyari. Tama. Nakita ko lang ang text ni Mr. Jang dahil sa gulo na ginawa ni Hyewon. Sinabi ni Mr. Jang na may nangyari at nakansela ang party. Mangyaring umuwi na kayo, lahat. Ano? Paano naging posible iyon? Yone, umuwi na tayo. Hoy, pastos ka. Hindi pa tapos. Sumama ka sa akin. Yoni, nasaktan na ako sa mukha. Sabihin mo totoo sa asawa mo. Ano ang sinabi mo? Asawa? oo, gusto kong magkita kayo. Pero lagi kang tumatanggi. Ipakilala ko siya sa iyo. Ito si Yoon Siwoo, ang kapatid ko. Ang tunay kong kapatid. Paano ko masasaktan ang napakagandang mukha? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Iyon ang paliwanag. Sige na, tutol ako na pumunta si Juyon sa Arden. Bakit? Juyon, huwag kang mawala sa akin. Ayaw ko. Kung kailangan mong umalis, hintay hanggang matapos ako, sabay tayo aalis. O pagkatapos ng kasal ka umalis. Kasal? Kasal? Narinig ni nanay na may sanggol ka, pero hindi ka pa niya nakita na nakadamit pang kasal. Pinagsisisihan niya yon. Kailan niyo gagawin? Bakit hindi ko na lang tawagan si nanay para pumunta? Tatawagan ko siya. Saglit lang. Kasal? Kailan ko nasabi na magkakaroon tayo ng kasal? Magkasama tayo, may anak na tayo. Paano walang kasal? Siyempre magkakaroon tayo. Hindi naman kailangan. Pwede naman tayong magkasama kahit wala yon. Bukod pa roon, baka maghiwalay tayo balang araw. Maghiwalay? Kung maglakas loob kang iwan ako at ang ating sanggol, kukunin ko ang sanggol at hahanapin kita. Mahirap makisama sa asawang seloso. Ano ang problema? Ayaw mo ba yun? Pero pakiramdam ko, gusto mo talaga ako. Yoni, sabi ni nanay, darating siya. Kaya tuloy ang kasal ayon sa plano. Sig. Kumusta ang paghahanda sa kasal? Ako na ang bahala sa iyo. Sisiguraduhin kong maganda ang gagawin. Paano kita hahayaang bahala sa lahat? Trabaho ko yan. Oh wow, masaya na ako na nandito ka sa tabi ko. Huwag ka nang mag-alala sa iba. Sige na nga. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Pupunta muna ako para pumili ng magandang wedding dress para sa iyo. Sandali. Ako din dapat ang gumawa niyan. Medyo kinakapos ka sa pera ngayon, di ba? Wala ba siyang pera? Mayroon akong naipon.
Ayos lang. Ganyan mo ba tratuhin ang nag-iisang anak na babae ng pamilya kang? Paglabas ko, walang tatakas sa inyo. Bi ka ba? Magsalita ka. Ikaw ba talaga ang tagapagmana ng Kangjin Group? Sino ka? Kamusta? Ako po ang tita ni Huyon. Juyon? Sandali. Kumalma ka. Pareho tayo ng lagay. Napunta ako rito dahil sa babaeng iyon. Ako na ang bahala sa kanya. Pero una, kailangan mo akong may labas dito. Kung tutulungan kita para makalabas, ano ang plano mo? Jaehyun. Sinusundo mo ako? Huwag kang magkamali ng akala. Binabalaan lang kita. Paulit-ulit akong pinakiusapan ni Mr. Kang. Kaya pumirma ako sa kasunduan. Hindi na ito mauulit. At isa pa, ikakasal na ako. Huwag ka nang gumawa ng kahit ano. Kung hindi, di kita pakakabutihan. Si Juyun ba ang pakakasalan niya? Hindi. Sinabi ni Mr. Jang na ang Kangjin Group ang mamamahala sa proyektong ito kasama ang alahas sa kasal ng kapatid ko. Ito ay aming karangalan. Tingnan ang kontrata. May isa akong kondisyon. Hanggat hindi patapos ang kasal ng kapatid ko, huwag mong ibunyag ang tunay kong pagkatao. Huwag kang mag-alala. Kung maaari, sino ang nobyo ng kapatid mo? Makakatulong ito para maplano namin ang maayos ang lahat. Si Mr. Lee mula sa Lee Hyun Group. Si Jaehyun. Pakakasalan ang anak ni Mr. Jang. Si Juyon? Bakit ka nga nagmamalasakit? Unahin mo muna ang sarili mo. Tay, habang nandito ako, may nag-aalaga sa akin. Pwede ba siyang sumama sa akin? Pumunta tayo sa ibang lugar. Anong problema? Talagang sikat ang lugar na ito. Hindi mo ba ito gusto? Hindi yun dahilan. Baka wala siyang pera. Tia Sunay, paano ka nakatakas? Akala mo ba madali mo akong maaalis? Uy, narinig ko na si Jaehyun ay papakasalan ang kapatid ni Jinoong Jang. Yabang mo noon dahil suportado ka ni Jaehun. Ngayon, binaliwala ka rin niya. Kung ganon, sumama ka sa akin. May kilala akong matandang lalaki. Sabi niya, kung pakasalan mo siya, bibigyan ka niya ng 200,000. Wala siyang pakialam kahit may anak ka na. Kapag nakuha na natin ang pera, hati tayo. Panalo tayong dalawa diyan, hindi ba? Ano? Tara na. Umalis na. Bitawan mo siya. Sino ba itong gago na ito? Kaya pala, andito ka pa rin pagkatapos kang iwan ni Jaehyun. May nahanap ka na palang iba? Pwede bang tumahimik ka na nga? Paano kung hindi? Alam mo ba kung sino ang sumusuporta sa akin? Kasama ko si Kang Haewon, ang tagapagmana ng Kangjin Group. Hawakan mo ako at pagsisisihan mo iyon. Si Kang Haewon? Sabi mo kaya siya ang nagpalaya sa iyo? Sinasabi mo bang siya ang naglabas sa iyo? Oh, at ang buong gusaling ito?
ay pag-aari ni Mr. Kang ng Kangjin Group. Ang kailangan ko lang gawin ay magsabi at tapos ka na. Eh ano ngayon? Kung may lakas ka, tawagan mo siya. Gusto ko makita kung gaano kalakas si Mr. Kang. Akala mo nagpapanggap ako. Hintayin mo lang. Si Wu, ano ang ginagawa mo? Nagtataka ako kung gaano siya kalaking bagay. Parang madali nila tayong maaalis. Tara na. Hindi na kailangan bumaba sa antas niya. Ang makipagtalo sa kanya ay sayang lamang ng oras. Ang babaeng iyon nagpabilanggo kay Miss Kang. Oo, siya yan. Hindi ako makapaniwalang may katulad mo ay may lakas ng loob na guluhin ang anak ko. Iniwan ka na ni Jaehyun. Wala nang darating para iligtas ka ngayon. Paghihirapin kita ng 10 beses kaysa sa anak ko. Kunin siya. Sino nagsabing hawakan kapatid ko? Kapatid? Tinawag niya tong kapatid niya. Kung gayon, ang kapatid na pakakasalan ni Jaehyun. Posible bang? Ano ang hinihintay mo? Itapon sila? Teka, Yun ay... Pipirmahan ko ang kontrata sa kondisyon. Hanggang matapos ang kasal ng kapatid ko, huwag mong ibunyag ang tunay kong pagkatao. ikaw at si Hawon lang ang nailabas ko. Dahil nangako kayong magiging mabuti. Kung magkakagulo kayo ulit, isasama ko kayong dalawa pabalik sa loob. Sumunod kayo sa utos. Nakuha niyo ba? Mr. Kang, ano ang gagawin natin sa dalawang ito? Narinig niyo ba ako, ha? Narinig ko. Kung gayon, umalis na. Mr. Ja? Aalis na ako po. Magsaya kayo. Yung lalaki kanina. Tatawagin ka ba niyang Mr. Jiang? Imposible yan. Malamang nagkamali ka. Nangyari na yon dati. At ngayon muli. Sabihin mo sa akin ang totoo. O hindi na kita papayagang tumulong sa kasal. Sige, sasabihin ko sa'yo. Meron akong dalawang pangalan. Ang isa, kapatid mo si Yoon Si-woo. Ang isa pa, si Jang Gi-hun, CEO ng JY Group. Hiniram ko ang pangalan ng lalaki na minsan ay tumulong sa amin at kay nanay. Jang Gi-hun? Oh, Kaya ang bayaw ko ay si Mr. Jang mula sa JY Group. mabuti na lang na siya ang bayaw mo. Bakit mo nasabi yun? Kung hindi siya kapatid ng asawa mo, wala kang pag-asa na makasama siya. Sandali. Nakaayos na para sa kasal. Ano? Tatay ko talaga. Nagiging magalang sa basagulero? Oo. Sinampal pa niya ako eh. Sa tingin mo ba? Baka siya ay talagang isang mahalagang tao? Imposible. Tatay ko nag-iingat dahil sa pakikipagsosyo kay Ginoong Jiang. Kumusta naman si Huyon? Nakadikit siya sa lalaking iyon. Hindi magiging madali ang makalapit sa kanya. Tara sa kasal ni Jaehyun. Malapit na kay Ginoong Jiang. Madali na ang iba. Tungkol naman kay Juyon, maaari nating harapin siya kahit kailan. Tara na, may kasal tayo. Sige. Ganyan ka pupunta? Maganda lahat sila. Pero may kulang pa rin sa pakiramdam. Kinakabahan ka, di ba? Oh. Makikita ko na ulit si nanay. Natatakot ako na mabigo siya sa akin. Natatakot din ako. Paano kung mabigo si Jaehyun sa akin? Pagkatapos nating ikasal? Hindi ba ako dapat ang magsabi niyan?
Palagi akong nag-aalala na hindi ako sapat, na baka biguin kita. Mas bagay sa iyo ito. Sa isang nobyang ganito kapurpekto, sino pa ba ang mabibigo sa iyo? Hindi ka pa ba handa? Nandito na ang nanay ni Juyon. Lumabas ka na. Pumunta ka muna sa bulwagan. Kami ni Siwo ang maghahatid kay nanay. Hihintayin kita. Juyon, Nay. Nay. anak. Sorry talaga. Marami kang pinagdaanan mag-isa, di ba? Kasalanan ko ito lahat. Anong nangyayari? Bakit kasama ni Juyon yon? Sino ang babae sa tabi niya? Hindi ba iyon ang nanay niya? Naiintindihan ko na ngayon. Nakadamit ng ganyan. Malamang hinihila ni Juyon ang kanyang may sakit na nanay para maawa si Jaehyun sa kanya. Baliw ba siya? Alam ba niya na saan siya? Ito ang kasal ng kapatid ni Mr. Jang. Akala niya makakapaggulo dito. Wala kang chance. Dapat malaman niya lugar niya. Teka, kung itatapon ko si Juyon palabas, makapuntos kay Jaehyun, at maging paborito ng kapatid na babae ni Mr. Jang. 2 ibon sa isang bato. Miss Kang, kapag nakakonekta ka na sa JY Group, huwag mo akong kalimutan, okay? Wala iyon. Sumama ka sa akin? Ang bait mo naman. Sige, tigil na. Masisira ang makeup mo. Ngayon ay masayang araw. Mula ngayon, gaganda pa ang lahat. Nay. Ang ganda ng anak ko. Anong ginagawa mo dito? Haywon, ano ang ginagawa mo dito? Ano pa? Pigilan ka at itong gago para walang gulo sa kasalan. Ano ba talaga gusto mo? Juyon, dinala mo rito ang may sakit mong ina para manggulo. Magpakabiktima ka at makuha atensyon ni Jaehyun. Hindi iyon mangyayari. Wala kang pagkakataon. Sunay, huwag kang magkunwaring magkalapit tayo. Kunin mo tong babaeng walang hiya at lumayas kayo ngayon. Narinig ko na noong walang malay ang nanay ko, ikaw ang nagpalayas sa kanila. Hindi na siya makatayo dahil sa iyo. Kung may kahihiyan ka man, paanong wala kang konsensya? Hoy, bakit ako dapat makonsensya? Di ko na kaya pakainin sarili ko. Tapos, inaasahan mo sagutin ko ang medical bills. Para sa isang buhay na bangkay? Muntik mo nang patayin ng nanay ko. Pero hindi naman siya namatay, di ba? Bakit ka pa kumakapit sa nakaraan? Hindi ba nakakasawa na? Tia Sunay, Ikaw, sinaktan mo talaga ako eh. E ano kung sinaktan kita? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako naging ulila. Ang nanay ko hindi na magiging ganito. Buti nga sa'yo Baliw ka. Paano mo ako nagawang saktan? paano mo nalaman lugar na to? Okay ka lang ba? Sunay, nag-aasal ka pa rin kahit tinuruan na kita ng leksyon. Masyado kitang pinaluwagan.
Hyowon, ikaw to. Pinakawalan kita dahil nangako kang magbago. Mukhang hindi dapat. Wala akong ginawang problema. Jaehyun, nandito ako para tulungan ka. Sinabi ko nang hindi ko kailangan ng tulong mo, kaya tumigil ka ng pakialam. Malinaw na niloloko ka nila. Paano ako mananahimik lang? Kailan pa sila nagsinungaling sa akin? Matalas ang dila mo, pero alam kong nagmamalasakit ka. Kahit ano pa, ngayon ang kasal mo. Pero ganyan siya dumating. Hindi ko siya pakakawalan. At isinama pa niya ang kasintahan niya. Ano problema sa suot ni Huyon? Mukha siyang maayos. Jaehyun, gumising ka. Hindi ba dapat pakasalan mo ang kapatid ni Ginoong Jang? Tumigil ka ng walang kabuluhang sinasabi. Umalis ka na lang. May anak ka na kay Jaehyun? At nagpapakaloko ka pa sa labas? Sinisira mo pa tong kasal? Jaehyun, magkasabwat sila? Baka scam duo sila? Hindi ko na kaya ito. Si Juyon ay kapatid ko. Hindi mo ba nakikita na magkamukha kami? Ano pa bang kailangan kong sabihin? Para maintindihan mo. Totoo bang ganyang kakatanga? Baliw ka ba? Ako po ang hipag niya. Alam ko kung may anak siyang lalaki. Ang tanging inaalala mo ay kung paano ako palayasin. Nagmalasakit ka ba kahit isang beses kung buntis ako? Kung hindi ako pumunta sa Arden para magpagamot, patay na sana kami ni Siwoo ngayon. Kayo ba? Talagang magkapatid? Ano? Nandito ka para sirain ang kasal ni na Jaehyun at Miss Jang. Sino ang may kapal ng mukha na manggulo sa kasal ni Miss Jang? Mr. Yang, perfectong timing. Kaya pala pamilyar ka. Ikaw si Kang Hyowon, ang sumira ng party dati. Ano naman ito ngayon? Hindi pagkakaintindihan? Tapos na. Narito ako sa ngalan ng Kangjin Group para ihatid ang alahas. Itapon mo yan. Ano mang mahawa ka ng isang maruming babae tulad niya, ay hindi karapat-dapat ibigay sa kapatid ko. Ano ang sinabi mo? Mr. Yang? Si Mr. Jang mismo ang nagsabi sa amin na ihanda ito. Pakiingatan mo ito. Eto. Sige. Nababaliw ka na ba? Paano mo itinapon ang regalo ni Nyeng? Jang, sinusubukan mong masibak? Siyempre hindi. Personal na sinabi ni Ji Jiang na hindi siya tatanggap ng kahit ano mula sa Kangjin Group. Bakit hindi sinabihan ng maaga? Bakit sinabi ni Ji Jiang, nagsisinungaling ka? Siyempre hindi. Ayaw masibak. Kung ganoon, tawagan mo si Ji Jiang ngayon at patunayan mo. Nandito na si Ji Jiang. Siya iyon. Iyon ang kapatid ni Juyon. Halata naman. Kahit tanga makakakita. Ako si Ji Jiang. Itigil mo na yan. Hindi ako naniniwala. Kung hindi si Ji Jiang ang aking kapatid, paano ako tatayo rito na nakadamit pang kasal? At paano ko hahayaang ang isang hindi ko nobya ay dumating sa kasal ko na nakasuot niyon? Makinig ka, Hyowon. Ngayon ang kasal ko kay Jaehyun. Imposible. Nagsisinungaling siya. Jaehyun, ginagawa mo lang ito para palayasin ako, di ba? Si Ji Yang mismo ang nagsabi. Siya ang sekretarya ni Ji Jiang. Bakit siya magsisinungaling? Nasuhulan siya. Kaya niya sinasabi lahat ito. Makatuwiran iyan. Ang Lee Hyun Group ay napakayaman. Ang pagsuhol sa isang sekretarya ay walang kahirap-hirap. Kaya ngayon sinasabi mo na kinuha ng sekretarya ko ang pera nila, medyo nakakainsulto yan. Ako ang tagapagmana ng Kangjin Group. Hintayin mo lang. Tatawagan ko ang tatay ko ngayon din. Hello, tatay. Pumunta ka sa pasukan ng bulwagan ngayon. May baliw na sumira ng lahat ng alahas na inihatid namin. Malapit na ang kasalan. Tigilan mo na at lumabas ka. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba pipigilan nito ang tatay ko na pumunta? Narito na ang tatay ko. Ikaw at Juyon makakalimot na muling tumapak dito. Jaehyun, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang tatay ko. Ako na ang bahala sa iyo. Nababaliw ka na.
Hyowon, Tatay. Ginoong Kang, anong sinabi mo? Lahat ng alahas na in-order ni Ginoong Jiang ay nasira na. Ganoon ba? Anong nangyayari? Sinong gumawa nito? Siya? Sinabi niya kay Ginoong Yang gawin yon? Tatay, itong tanga nakipagsabuatan kay Juyon, nagpapanggap na si Ginoong Jiang, niloko nila si Jaehyun kasali ang babaeng iyon. Hindi natin sila palampasin. Oo. Hindi sila makakaligtas dito. Tatay, sinaktan mo talaga ako? Tama. Karapat-dapat lang sa'yo. Tatay? Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ang iniinsulto mo? Sino pa ba? Si Juyon at ang kanyang pamilya ang tinutukoy ko. Hindi mo pa ba nga naiintindihan? Siya po si Mr. Jiang mula po sa JY Group. At ang mga kasama niya po ay ang kanyang pamilya. Mr. Yang, mula sa sandaling ito, ang JY Group ay pinuputol na ang lahat ng ugnayan sa Kangjin Group. Ang iyong anak ay paulit-ulit na nainsulto ang aking pamilya. Kailangan niyang bayaran iyon. Naiintindihan. Ako na ang bahala. Hindi basta-basta susuko ang Kangjin Group. Sa tingin mo, hindi kami mabubuhay kung wala si JY? Kung hindi matutuloy ang deal na ito sa JY, tapos na tayo. Lahat ito ay dahil sa'yo. Tanga. Lahat ng aking pinaghirapan mula sa simula, nawala, basta na lang. Tatay. 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 Hayawan, ito ba ang iyong alas? Nagmamayabang ka dahil may pera ka at kapangyarihan? Yan lang ang kaya mong gawin. Sa totoo lang. Ngayon na nakatagpo ka ng taong mas makapangyarihan sa'yo, wala ka nang magagawa, di ba? Hindi iyon. Hindi. Imposible ito. siya ang nag-joke sa akin. Wala akong ginawang mali. Juyon, totoo sinasabi ko. Wala talaga akong ginawang mali. Wala ka? Oo. Para ito sa aking ina, na hindi na makalakad muli dahil naantala ang paggamot sa kanya. Ito naman, para sa anak kong lalaki, halos di na isinilang. At ito, ay para sa aking munting sarili, na lumaki na iniisip na wala siyang magulang, at tinitis ang lahat ng mag-isa. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap namin muli. Wala talaga akong ginawang mali. Juyon, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Patawarin mo ako sa isang ito, pakiusap. Tapos na ang oras. Hayaan silang asikasuhin ito. Dalhin mo po siya. Teka, Juyon. Pamilya tayo, di ba? Hoy, Juyon, pinalaki kita. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin.